Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay kung ano nga ba yung pinagkaiba ng LA100GC at LA100GC2. So itong dalawang to, ito yung window type aircon ng LG. So ngayon naglabas sila ng bago. Ito yung LG LA100GC2. Okay? So, nalaman ko tong model na to kasi may nag-comment dun sa video natin na yung ano nga ba yung pinagkaiba ng LG 100EC tsaka yung LG 100GC. So yung video na yon, ito yon. Ito yung video na yon. Ito. So sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo. Yan. So that time, yung bago nun, yung GC, ito. So ngayon naglabas na naman ng bago, yung LG. Ito yung GC2. Yan. So mula nun, nung nalaman ko, nung may nag-comment si sir, ito yung comment niya. Meron ng LA100GC2. Ano kaya ang difference sa LA100GC? Yan. So mula nun, nag-search ako. So nung nagsisearch ako, wala pang gaanong info sa Google. Tsaka sa YouTube, wala din gaanong info. So naisip ko na mag-message sa LG para malaman ko yung pinagkaiba ng dalawang model na to para ma-share ko sa inyo. Tsaka ma-share ko dun sa mga nagsisearch ng aircon na to. Kasi baka plan nyo na bumili ng isa sa dalawang to. At tinitignan nyo kung ano yung maganda sa dalawang to. Kasi nung ako nagsisearch, ganun din. Tinitignan ko lahat nung possible na magandang aircon na mabibili ko. Okay, ngayon, bigyan ko kayo ng idea kung ano yung pinagkaiba nitong dalawang to. Disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-experience ko. Tsaka mga nabasa ko at shinare mismo ng LG. Kaya kung meron man akong masabing mali dito or kung meron kayong gustong idagdag, paki-comment na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. So paki-support nyo na din ako dun sa Facebook page natin. Ilagay ko na lang sa description. Pwede kayo mag-message dyan kung meron kayong mga question. Okay, so back na tayo sa topic. Tinanong ko sa mismong LG, nag-chat ako nung una, ang sabi nila sa akin, tatawagan nila ako. So kahapon lang, tinawagan ako ng LG at in-explain sa akin yung pinagkaiba ng dalawa. Ang sabi sa akin nung tumawag, isa lang daw yung pinagkaiba ng dalawang to. Yung bago nila ngayon, yung GC2, yan, ang sabi, ang pinagkaiba lang ay meron siyang kilowatt manager. So, ang in-explain niya sa akin, ano nga ba yung kilowatt manager? Ganito yung in-explain niya. Ang sabi niya, pwede mo daw iset sa mismong aircon kung ilan. Halimbawa, kung sa isang araw ang gusto mo lang na makonsumo niya na kilowatt hour ay 2 kilowatt hour. After nun, kapag nakonsumo na yung 2 kilowatt hour na yon ay mamatay yung aircon. So, parang ganun. So, same lang din ng concept nung sa kuryente, yung niloload na kuryente, na kapag wala ka ng load, hindi mo na magamit. So, ito yung sineset ay kilowatt hour. Kung sa 1 week, halimbawa, kung gusto mo lang iset, na gusto mong makonsumo lang ay 10 kilowatt hour. So, iseset mo lang sa 1 week na 10 kilowatt hour. So, kapag nakuha na yung 10 kilowatt hour, kapag nakonsumo na, ay mamamatay yung aircon. So, yun yung sabi sa akin. Ang sabi ko ay paano iset. So, sabi niya, meron daw app dyan na pwedeng i-download sa Play Store. Okay. Ewan ko kung meron na dyan sa Apple. Hindi ko na-confirm. So, yun yung sabi niya sa akin. Meron daw i-download sa cellphone mo para maset mo. Doon mo sineset kung ilang kilowatt hour yung gusto mong makonsumo ng aircon mo. Okay? So, sabi niya, yun lang daw yung pinagkaiba ng dalawa. Pagdating sa spec, same lang din. So, nadagdag lang yung kilowatt manager.
So, nagtry akong mag-search sa Lazada kung magkano yung price nila. So, ito papakita ko. Yung price nila, ito, 25,998 dito sa Lazada. Okay. Itong link ng mga to, yung mga seller or yung mga legit na seller, ilagay ko sa description sa mga gustong mag-order. So, sa Shopee, ito yung price niya. Ito. Yan, 25,898. Okay. Yan yung price niya dito sa Shopee. Ilagay ko na lang din sa description sa mga gustong mag-order. So tapos sinearch ko din kung talagang same lang yung specs nila. Sinearch ko mismo sa DOE. So dito ako nagse-search sa DOE para legit tayo. Galing mismo to sa DOE. Ito yung website. Yan. So, kinonfirm ko yung dalawa. Same na same lang din. Ito yung GC2. Yan, kinonfirm. Ito yung GC lang. Okay, ito yung old model. Ito yung new model. So, itong dalawang link na to, ilagay ko na lang din sa description kung gusto nyo i-check. Pero same lang din yan. So, dito sa GC2, yung monthly energy consumption niya sa 9 hours na paggamit. Okay, ito yung nakonsumo niya. 1,215. Okay. Sa 9 hours lang to per day guys ha. Tapos 1 month na to. Same lang din dito sa old model. 1,215 lang din. Yan. So, sinerch ko din yung energy label niya. Ito. Yan. Same na same lang din. Na-issue tong ito yung sa GC2. Yan. Na-issue nung 2023. Ito, 2022. Ito yung old model. Yung monthly energy consumption, ito. Same lang din. Okay, nandito din yung brand tsaka yung model. Same lang din. Okay. Yung cooling capacity, same lang din. Ito. Same na same lang. Pati yung specs, meron lang nadagdag dun sa GC2. Yun nga ang kilowatt manager. Okay. So, yun lang. Yun lang yung nadagdag. So, sa mga meron pang idea dyan, kung ano yung alam nila na pinagkaiba ng dalawa, paki-comment na lang sa comment section para mabasa din ng mga magsisearch dyan. Kasi sa ngayon, wala pang gaanong info about dito sa GC2. Nag-search ako sa Google. Okay, walang gaanong info. Tapos nag-search ako sa YouTube, wala din gaanong info. Dito mismo sa seller, dito sa Lazada, walang nakalagay na kilowatt manager dyan. So nakalagay lang dito, ang pinalitan lang nila ay yung product details. Nilagay lang nila na 2024 model. Para lang alam na ito yung bago ngayon, ng LG. Pero walang nakalagay dito na kilowatt manager. Pati sa Shopee, wala din nakalagay. Yan. Chinek ko yan, wala nakalagay. Pero dito sa ito sa ibang seller, dito sa SM Appliances Center, ito, may kilowatt manager dito. Yan. Tsaka dito sa Benson, meron din. Ito. So, after nung tumawag ng LG, doon ko lang napansin to. Yan. Kasi nung una nakita ko na to, pero hindi ko gaano napansin tong kilowatt manager. Tapos nung tumawag, yun lang, doon ko lang napansin. So, dito yung price niya, 28,000. Pero mas mura dito sa Lazada. So, lagay ko ito sa description sa mga gustong mag-order. So, yun lang guys. Yun lang yung pinagkaiba niya. Meron lang kilowatt manager, itong GC2. Yan. Nadagdag lang siya guys ha. Pero yung ibang features daw, sabi nung tumawag sa akin, ay nandun pa rin daw. Yung features dito sa luma, nandito pa rin sa bago. Ang nadagdag lang yung kilowatt manager. Okay. Yan lang guys. Sana nakatulong tong video na to dun sa mga nagse-search o naguguluhan kung ano yung pinagkaiba nitong dalawang to. Yan. Kung meron pa kayong gusto madagdag, lagay nyo lang sa comment section.
Kung meron kang question, suggestion, or gustong paggawa ng content, ilagay mo na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Papakisupport na lang ako dun sa Facebook page natin. Kung meron kayong mga question, pwede nyong i-PM doon or padala nyo yung video kung meron mga issue. Yung mga aircon nyo, subukan kong sagutin. Kung kaya naman, sagutin natin yan. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Kung meron man akong makalimutan dito sa video na to, ilagay ko na lang sa description. Maraming salamat guys. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Bye!